Yung inintay ko is yung madaanan namin yung Ilocos Cagayan boundary. Okay, so meron kaming nadaanan bayan ng Sanchez Mira. Okay, approaching kami, may nadaanan kami Claveria, So dito na kami sa boundary ng Ilocos at Cagayan. Hindi mo makikita eh. Pero ito yun, Ilocos at saka Cagayan. Parang ito na siguro. Pero walang pangalan pa rin. Pero parang ito na yun. Ito na yun. Ito na, Mags. Patapat. Okay. Patapat Bayad. Ito na yun. Ito na yun. Patapat Bridge. Okay, so update. Wala pa talagang ang iyong ulan, pa rin eh. Hindi pa tumigil eh. So talagang pa rin kami. Naghahanap ng campsite, pero parang nag-iba yung plano eh. Kasi wala talaga kaming mahanap. Ang hirap magluto pag ulan. So may nakita kaming signage ng Jollibee. Ang aming paborito. Oo. Yung anak ko nagising kaagad eh. Pag sabi ko, uy, may Jollibee. Sabi niya kaagad, saan? Asa pa. Saan? Parang nagising kaagad. Nabuhay ang diwa niya. Kasi naman, last time, ito totoo talaga ito mga boss. Last time namin kumain ng drive-thru. Hindi yung drive-thru. Ay, yung talagang Jollibee talaga. Na nakaupo sa loob. Kaupo sa loob. Isa sa Lucena pa. Yun, parang 8 days ago. So, talaga, from yun hanggang ngayon, talagang lang kami. Lutong bahay, inyo. Oo, lutong bahay. Ay, lutong campsite pala. Lutong campsite talaga. Pero yun, talagang van life. So, ngayon parang siya, nabuhayan. Abulog, Jollibee, Abulog. Kagayan pa rin kami. Okay naman pala yung daan talaga. Hindi pa kami nakadaan ng bundok. Talagang rolling. Parang diretsuhan lang. May paliko-liko konti. At diretso na naman. Ganun lang yung daan eh. Pero walang mumpay yung ulan talaga. Naging siya. Parang naging tawag doon, close na kaibigan kami ngayon. Nakadikit talaga sila eh sa buong biyahe. Galing pa ng Apari hanggang dito, nakadikit talaga yung ulan. Mga na yata yung mga 40 plus kilometers na umuulan. Pag may magandang campsite to baka matulog muna kami dito. Pag may lugar na Ayun na. Oo. Hindi naman ganun kalayuan to sa Pagudpud na eh. Mas maganda kasi araw na bumiyahe. Siguro Pagudpud nito, yan malapit lang eh. Sige lang, tingnan natin mamaya. Pero hindi naman talaga ako inaantok. Ang taas ng tulog kagabi. Maba rin ang tulog natin. Oo, so talagang lang. Wait na, baka malagpasan namin Ang alin? ang papasok ng Jollibee. Pero yung Jollibee naman, hindi naman nagtatayo na ng hindi sa highway or wala sa daan. Nasa daan talaga yung Jollibee, yung daanan ng mga sasakyan. Hindi naman talaga interior yung Jollibee. Ay na kami. Nilagay talagang tinatayo nila yan sa sa highway. Eto na, approaching na kami sa sentro ng Abulog. Abulog Fire Station. So malaki pala yung Abulog, no? Abulog, Cagayan. Talagang literal na ngayon lang
namin narinig ang pangalang Abulog. Ay, nandito na si Joey B. Nakita ko na. Uy, bakit wala siyang ilaw? Hindi Walang nakapagbayad? ilaw Ikaw Ikaw Jollibee Wala kang ilaw Hindi nakapagbayad? Yay, may isda. Kain ako ng isda. Gusto ko talagang tumikim. Okay, may ano talaga siya, malaking bayan. Kain ako ng isda. So ito, Abulog Jollibee. Dala ko, ano din? Nakakita mo sa unahan na yung nagdalagod. Ay, sorry. So, papasok na kami ng Jollibee. Ito. Abulog Jollibee. Abulog. So, sige. Pasok tayo. Kain tayo. Okay. So, tapos na kaming mag-dinner sa Jollibee Abulog. So, ano pala? Ano to? Oh. Ang na sinearch namin ng anak ko. Ano pala kasi pagpasok namin parang ano siya, parang bago lang nag-open. At marami pa kasing marami ding mga balloons. So ang sabi is nag-open sila this year lang, March 14, 2025. So magandang pang stopover kasi tinignan ko rin sa Google Map, ang Abulog is nasa gitna talaga ng norte ng Luzon sa tuktok. Sige, muna paalis na kami ngayon anytime. O mga picture ang back to road trip again. So tumila na pala yung ulan. Medyo matagal kasi kami sa Jollibee, mga siguro 1 hour plus. Muna kami, nag-relax, kumain, tas nag-usap-usap ng family ko. So yun. So tuloy tayo sa biyahe. 1 hour and 56 minutes 100 kilometers pa. So medyo malayo pa talaga. So gano'n na lang. Talagang madilim. Wala kang makikita talaga wala lang. Ito lang. So anyway, ang lang namin, ang talagang ko lang, yung inintay ko is yung madaanan namin yung Ilocos Cagayan boundary. Kasi yun may magandang arko nakita ko sa mga vlog ng iba na may siya, maganda yung arko sa nila boundary. So tingnan natin pag madaanan na natin. Okay, may nadaanan kami dito. Ang ganda ng highway nila. Talagang may street lights. Hindi namin alam kung anong lugar to. Wala kasi talaga siya parang lang. Highway. Tas hindi ko alam kung anong bayan to. Basta ito lang, Pamplona. Pamplona, ayun pala, Pamplona. Talagang siya straight na straight din ang diretsuhan. Pero ang ganda may ganito sana, ito isa na lang sa gitna na lang. Pero ganito sana yung lahat ng daanan may street light kasi Nakakatulong. for safety na din ng mga driver. Lalo na kung one driver na parang talaga at inaantok at hindi pa niya Kabisado yung daan. hindi niya kabisado yung daan talaga mahirap yan. Okay, so meron kaming nadaanan bayan ng
Sanchez Mira. You know? Bayan ng Sanchez Mira. Ganda ng art. Sanchez Mira. Naririnig ko na yan eh. Nakikita ko na yan sa mga vlog. Sanchez Mira. Ano pala? Ang total na kilometrahe na nabiyahe namin for today, simula ng pag-alis namin sa daan na 211 kilometers. So talagang nag-average kami ng siguro mga 220 araw-araw. 220 to 230 araw-araw. Yun yung tinatakbo namin eh. Okay. Approaching kami, may nadaanan kami yung Claveria. You know? Claveria. So ano kami? Nasa Claveria na. Siga ko na kain. ang ano pala, dinay na. Bali, ang ano pala dito sa Claveria, hindi mo kasi mapansin kagad ang dilim. Tas walang ilaw yung ano nila, park. Pero buti lang nakita ko. Basta Claveria. Okay, so may nadaanan kami dito sa ano pa kami? Hindi na ganun kalayo eh. Mag 36 no? Kilometers. Oh, so 36 kilometers na lang kami. Pagudpod no? Lapit na talaga eh. 47 minutes na lang. May nadaanan kaming ano dito. Parang nag-aayos ng ano, daanan. Tas ano talaga, may kahit mga 10 na may tao pang nakabantay na siguro mahaba to na ano eh, inayos. Kasi kadalasan wala nang tao yun eh pag ganitong oras. Pero ngayon meron talaga eh. Pero wala pa kami sa boundary ng Ilocos. Laki pala ng Cagayan, no? Hanggang dito, Cagayan pa. So, dito na kami sa boundary ng Ilocos at Cagayan. Di mo makikita eh. Pero ito yun. Ilocos at saka Cagayan. Patapat na to. Ayun, no? Ilocos na tayo. Ilocos. Welcome to Ilocos. Parang ano na kami, papasok na ng ano eh, Patapat Bridge. Parang ito na siguro. Pero walang pangalan pa rin. Pero parang ito na yun. Ito na yun. Ito na Mags. Patapat. Okay. Patapat Viaduct. Ito na yun. Nak. Ito na yun. Patapat Bridge. Welcome to Patapat Bridge. Pero gabi. Gabi kami dumaan eh. So hindi namin talaga ang tawag hindi namin ma-enjoy. Sige lang, bukas pa namin kami mag-stay sa Pagudpod. So sigurado balikan namin to. Mataas, mahaba pala. Mahaba yung Patapat Bridge. Okay, so yun, marami kami nadaanan na na windmill, pero
Parang ang ano eh, parang ang ano niya eh. Hindi mo makita eh, parang shadow lang. Shadow ng windmill. Madilim kasi pero ang dami. Dami talaga. Mga windmill. Parang yun na yata yung Bangi windmill. Sige lang kasi bukas talagang babalik kami doon sa Patapat tsaka yung windmill. Yun yung check natin bukas. Yun yung pinakaunang puntahan namin. Kasi ano siya eh, medyo malayo sa ano, sa resort na tutuluyan namin bukas. Bukas pa. Kasi ngayon, ano muna, hanap ng campsite muna kami ngayon. So bukas pa yun. Sige lang, ano muna kami ngayon? Yun muna, ang plan is to look for a campsite muna. Tapos bukas pagkatapos ng breakfast, puntahan muna namin yung mga lugar na yun. Patapat, yun ang pinakauna, Patapat. Kasi pagpasok mo ng Pagudpod, yun ang pinakauna. Turn right. Okay, turn right, okay. So, ang pinakauna mong puntahan pala is, ang unang makita pagpasok ng Pagudpod, kung galing ka ng Cagayan Valley, is Patapat Bridge. Tapos yung mga windmill na. Ganun pala yun. Ganun pala yun. So ito, buti at ano na, mailaw ang lugar. Turn right. Turn right. Sige, turn right tayo. Andun pa banda. Wait lang. Yan, yung nilabasan. Parang ito na yata eh. Turn right na eh. Ito mong? Sige, turn right tayo Ano muna kami? Hanap ng Continue for 1 kilometer. campsite. Yung hindi ganun kalayo sa ano? Sa Bangi. Wait lang Okay. Nakahanap na kami ng campsite. Ano lang, sa gilid lang ng ano, park ng Pagudpod. Harap ng ano nila parang City Hall. Ano kasi mailaw. So 11:45 PM na. So parang talagang dito na kami matulog. Parang palipas ng gabi lang kasi bukas ng maaga pero umaga agahan namin yung pagising breakfast ng maaga para balikan namin yung Patapat Bridge tapos yung mga windmills kasi lang sila magkalapit tapos ikot-ikot yung sand dunes na siguro at ano pa. So yun lang muna. So officially nasa na kami, Pagudpod. Parang late na 11:40 magto 12 AM na. Salamat sa Diyos at nakaya talaga naming diretsuhin tong Pagudpod. Medyo malayo talaga, 200 yung nabiyahe namin. So matotal yung kilometrahe na binahe namin today is 289 kilometers. So not bad, di ba? Okay na okay. So yung pamilya ko tulog na. Tulog na rin ako. Antok na. So ganoon na lang. Bukas na naman update ako pag for our activities tomorrow. See you mga boss. Good night.